It's Sunday, March 15. Kumusta kayo po? Ito po si Nico Fabian. Nandito na naman po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. And Sunday ngayon po, ang weather condition dito sa Kota Kinabalu is medyo mainit, no? Medyo mainit. For the past few days na po, mainit ang weather condition dito sa Kota Kinabalu. Malayo pa man ang summer, but we are now feeling itong heat, no? Ang heat po ng araw. And I noticed po, not only sa bahay ko po, no, I have to on ang aircon sa kwarto, sa salas po, kasi grabe ang init. And of course, nakita natin po sa mga malls, ang dami din mga tao, no? And siguro one of the reasons is that they want to cool ang mga bodies nila po, no? Dahil kung sa labas tayo, no? Sa labas tayo po, mainit ang ano po, no, ang hangin, no, and normally we experience this kind of weather condition po every year ito po dito sa Sabah pagdating March, April, May, no, and if you look at the situation, mainit, and I think this is the best time based on my experience, no, based on my experience in traveling, particularly when we are doing sea trips, no? O sa dagat po, sa barko, na maganda ang sabihin natin ang sea condition po. Maliit ang alon, ang waves is okay, calm, the sea is calm, no? Especially when you travel during the month of March, April, and May. Maganda po, no? Maganda talaga ang ano. This is what I experience for the past several years na po, no? Years na po, because I used to travel either by air or by sea, especially itong sabihin natin short trips natin, let's say from Sabah to the Philippines or to Mindanao or to Zamboanga City po. Now this is the time wherein maganda ang sea condition sa Rio natin po. So anyway, sige lang po, maganda ang sea condition dyan pa sa dagat. But mainit po ang weather condition dito po sa Sabah o dito po sa Malaysia. And mainit din ang sabihin natin, ang mga balitang-balita po dyan sa Pilipinas. No? Tuloy pa rin po. Grabe ang sabihin natin, ang mga istorya ngayon po dyan sa Pilipinas. Isa po ang one of the hot issues that the Filipinos are talking about is, of course, the impeachment of Inday Sara Duterte, of which by tomorrow, she was given 10 days to reply ang desisyon ng Justice Committee of the House of Representatives, no? About they find the two complaints against two impeachment complaints against Inday Sara Duterte, Vice President Inday Sara Duterte, sufficient in form and also in substance. Ibig sabihin po na matuloy ito po ang Justice Committee. They will make a report after ang 10 days given to Inday Sara Duterte to reply to the findings ng Justice Committee. And it will happen po, no? I think tomorrow is the last day. Tomorrow, we are expecting, mag-reply ba si Vice President Inday Sara Duterte? Pupunta ba siya personally and reply sa Justice Committee, or she will just send her lawyer or whatever po, no? In the event that she will not respond positively to the informations, no? Extended to her about the two impeachment complaint against her po, then in other words, she is waiving her rights po, no? And doon na lang po sa kung matuloy talaga ang trial po, no? Ang impeachment trial dyan po sa Senado. Anyway, let's watch and see. Let's watch and see po bukas. I will continue to monitor what will happen bukas po. And in the end, mayroon tayong mga balita na I think is very important for mga kababayan, kapatid, and kaibigan ko po dito sa Malaysia o dito sa Sabah, particularly sa Kota Kinabalu po. I'll make sure that you will be
properly informed. Si Edwin Cunanan, I would like to say also, shout out sa iyo, Mr. Edwin, and hope you're doing fine po on a Sunday afternoon. Sunday afternoon. Godspeed. Enjoy ang buhay natin. Salamat pagi, salamat patang, and salamat malam sa mga kababayan, kapatid, and kaibigan natin po, mga overseas Filipino workers sa iba-ibang parte ng mundo. And of course, ang mga kababayan, kaibigan, at kapatid natin po dyan sa Pilipinas. And of course, huwag natin kalimutan, I will never forget po to also greet, salamat patang to all our Malaysian friends po dito sa Malaysia. Okay, today, ngayon po, I'm going to share itong programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico, which you can find sa Facebook, sa YouTube, at saka sa TikTok po, no? Now, I'm going to touch itong issue pa rin po. No? I believe you also want to know, especially ang mga Filipinos dito sa Sabah, I believe you also want to know, ano ba, what is happening talaga, yun 18 Marine soldiers po. No? Ang claim nila that they played a very important role or nag-deliver sila po ang mga maletang-maleta sa mga politicians natin po, no? Sa loob ng maleta, inside of the luggages are cash money, and hindi natin alam, but based on the reports that we have been receiving and based on the investigation carried out by ICI, Independent Commission on Infrastructure, created by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to investigate itong flood control projects, anomalous projects, deals, no? Likewise, ang Blue Ribbon Committee, hanggang ngayon po, clear tayo what is happening dyan sa Blue Ribbon Committee. Now, hot issue na ito po, and let's see po, no? Let's see kung what will happen to this investigation, no? And I think it was yesterday, yun mga Banateros, no? There was an interview dyan po sa SMNI, ang mga Banateros brothers sa mga sundalo po, yun sa mga Marines po. Now, as I was watching itong interview nila po, nakita ko po, no? Maganda ang sagot ng mga sundalo po, no? Hindi scripted. That's how I look at it. My own opinion. It's not scripted. Promptly, when questions are given to them po, itong mga sundalo po, automatic, without fear, without yun, a body language nila po, it shows that it is coming from their heart and from their minds. Hindi scripted po. That's how I look at it. That's how I look at it. I don't know, kayo po. That's why, stay tuned kayo dito sa programa natin dahil I'm going to share with you itong mga video clips, mga questions during the interview made by the Banateros brothers po, no? Yun sila Banatbay. And kayo, bahala po. You look at it, see whether okay ang may puntos ba mga answers ng mga sundalo po. And kayo na lang mag-decide, no? Kayo na lang mag-decide po. And let's see. And let's continue to monitor itong sitwasyon dyan sa Pilipinas tungkol itong flood control projects, anomalous deals na involved po ang hindi naman lahat, involved din mga senador, mga congressmen, government top officials, and of course mga contractors po. They are greedy, selfish, no? Itong mga individuals mentioned sa investigation po, no? Sa investigation. And itong 18 soldiers, 80, I think 16 of them are former Marines, and 2 army soldiers po. Now, they went to the, kailan ba yun po? This week, late this week, they went and presented themselves for interview, which they responded to the invitation made by the National Bureau of Investigation, no? National Bureau of Investigation. And medyo may gulo-gulo kunti po, no? And they will be going back to the National Bureau of Investigation to submit themselves for one-on-one interview. And that will be
on March 17. March 17, that will be Tuesday. And of course, I will continue to monitor and update ang what is happening or mga outcomes ng one-on-one interviews po ng NBI sa itong mga sundalo. I'll make sure na tayo, mga followers dito sa Nick Talk, The Real Talk with Nico, you will also be informed po. I might not be able to give you the breaking news, but definitely, whatever news I'm going to share with you po is still fresh. Still fresh pa yan po. That I can assure you. That I can assure you. Okay, umpisa na tayo po ang video clips natin. The first video clip that I want to share with you po is about si Atty. Balicod, wherein he was contradicting ang statement made by Ping Lacson or Senator Ping Lacson, the chairman of the Blue Ribbon Committee, when the latter mentioned that medyo duda siya po yung claim ng 18 soldiers na they delivered itong mga luggages po allegedly full of cash or pesos po, cash money. Because he is talking about the affidavit mentioned something like 105 billion pesos, and if you're going to weigh it, it will be something like 805 metric tons, and that is a lot. And duda siya po, imposible na yun po mangyari. So nag-refute ito si Atty. Balicod, and nandito po ang video clip na I managed to record, and I will be sharing this video clip sa inyong lahat po, and kayo nang bahala. Kayo nang bahala po. Kayo nang bahala to make your own opinion, mga reactions po. Ang importante po, mayroon tayong video clip na to at least enlighten or remove pagka-blurred ang issue sa inyo po. Nandito po a brief video clip na mayroon tayo kay Atty. Balicod. Nandito po. You hold on for a while. Ito, let's watch and listen to this po. Hold on. And, alright, sandali po. Dito, let's watch and listen to this. Sa Senado, nakita naman natin yung resistance ni Senator Lacson na imbestigahan ito. Wala pang investigasyon, pero sinabi na niya na imposible daw yung 805 billion na ma-deliver. It will take daw so many years. But using his own formula, very possible po yung kine-question niya, you will need 13,400 pieces of suitcases to deliver that amount. And in fact, if you compute based on the affidavit, you will even go beyond 13,400 suitcases. Because 3 to 4 times a week, they would deliver simultaneously to Aguado and Forbes Park at least 20 suitcases per delivery. At ilang sasakyan ho yun, attorney? Oo, minsan nga po, 6 na vans So, alright, dahil yun po, Yon ang reaction, Nag-refute po si Atty. Balicod, yon statement, imposible na po, sabi ni Blue Ribbon Committee Chairman na Ping Lacson na mag-deliver this much of cash money po, 805 billion pesos. Pero on the contrary, sabi naman ni Atty. Balicod, pwede po, using the same formula of Senator and Chairman of the Blue Ribbon Committee, Ping Lacson. Yun po. So, my next video clip that I'm going to share with you is tungkol sa ang reaction din po ni former Congressman Mike Defensor. Former Congressman Mike Defensor po. Mayroon din siya dito po ang mga statements niya po tungkol ang statement made by Ombudsman Jesus Crispin Remulla na
nakita niya isang picture lang po sa affidavit ng mga 18 soldiers po na confirming na mayroon na delivery of luggages po even during the time of President Rodrigo Roa Duterte. During ang time ng si Speaker Lord Alan Velasco. Ha? So, nandito po, let's watch and listen ang reaction ni former Congressman Mike Defensor. Mike Defensor po. Saan na yun? Nandito po. You hold on, ha? Saan ba ang cue niya? Let's see ang cue ni Mike Defensor. 143. Ha? 143. Hold on, ha? Hold on po. Sabi ko, hindi ba, first of all, Hold on. sabi ko, Hold on. Andito na po. Let's watch and listen to this. hindi ba, first of all, nagpapasalamat ako na lumabas na nagsalita si Ombudsman Boy Rimulya about it. Kasi, di ba, it's a recognition na may ganun nangyayari. Now, as to the actual, ang nakuha ko ma'am na statement niya was may isa daw picture from all the pictures that were part of the affidavit. Sabi niya, may isa doon. 2022, panahon pa ni Lord Velasco. So, ako nagpapasalamat na sinabi niya yon and there's a recognition na may nangyayari talagang ganon. And I think, ako naman hindi ako out to prove kung ano yung tama o mali. Ang importante sa akin, mapakinggan nila yung Marines, matingnan nila yung ebidensya, hindi lang ito, pero may mga ebidensya pa silang hawak, and to listen to kasi there were 40 names mentioned. Actually, ma'am, di ba, yung mga Marines, wala naman sinabing crime eh. Ang sinabi na nag-deliver kami ng pera. Pero, nagsimula yan kay Saldico. Sabi nila, si Saldico ang mastermind. Si Saldico ang pinuno ng korupsyon dito sa, di ba, sabi ng gobyerno. And dito yung mga tao ni Saldico. Ako, yung maganda doon, totoo. Kasi mahirap yung sinabing hindi totoo. So, kung sinabi lang totoo to, then therefore, okay sa akin. Kung sinasabi lang ito nung time na to, ito yung period na to, okay lang yun. Tinatanong nila ako, ba't ako nadamay dyan? Ano yung circumstance? Ano ba yung nangyari? So, ako kumpiyansa na may katotohanan yung sinasabi ng mga kasamahan ko. Now, in particular, ang sinabi ko talaga sa kanila, I was never involved in the drafting of the affidavit. Sabi kasi Attorney Baligot nandito because from day one, sila talaga yung nag-uusap. Sinasabi ko, hindi ba, kung sincero ang gobyerno, dapat tingnan nila kung ano talaga yung kabuang sinasabi nitong mga sundalo. Alright, yun, narinig natin po ang reaction ni former Congressman Mike Defensor. So, yeah, I totally agree with Mike Defensor and former Congressman Mike Defensor. And, yeah, by giving out that kind of statement coming from Ombudsman Remulla po, no? Na he is confirming na yung picture daw yun po and it was carried out, no? Itong activity po during the time of Rodrigo Roa Duterte when he was still the President of the Republic of the Philippines po. And ang speaker dyan po, si House Speaker Lord Alan. So, okay, confirm. So, maganda yun po. So, na-confirm talaga, no? Na-confirm talaga na ang allegation o ang claim ng mga sundalo, no? Ng mga sundalo that they delivered, ito mga luggages o mga maleta po, na-confirm din si si Ombudsman Remulla. So, yun ang nabitag yata dyan si Remulla po, no? I don't know si intentionally done ba ito si Balikod at saka si Topacio po to include that picture and see whether makagat ba ang sabihin natin ang ombudsman. Unfortunately or fortunately po na confirm si Remulla na there is such thing as deliveries of maletas. Deliveries of maletas po. And hindi lang yan po. Even si Senator Ping Lacson repeatedly said na there is no question about deliveries of maletas, no? Except that sa kanya lang po ang amount, ang volume, no?
the 805 billion pesos po. Sobrang dami yun po, no? Sobrang dami yun po. And he is even asking si Ping Lacson kay Atty. Balicod na to correct the figure. Ha? Para madali po, he will open up for investigation. For investigation. Pero sabi naman ni Balicod, no? Tama yan. Tama yon ang computation namin. Ang computation namin. So, yun po, no? That is the video clip that I want to share with you po. Ngayon, punta na tayo po. Yung interview ng SMNI, yung grupo ni Banateros po, no? Sila Banatbay. They were given an opportunity to interview itong mga sundalo po, no? Itong mga sundalo. And nandito, I'm going to share with you ang few or several of their video clips. And you listen, you watch and listen carefully po, no? Ang body language nila, how they answered ang mga questions ng mga Banateros brothers. And from there you can see kung may katotohanan ba yun, if they are lying or they are truthfully answering the queries or questions given to them by the Banateros po. So, in random na lang ito po, no? I will not make it in order para at least madali tayo. Okay, to start with, nandito po, let's watch and listen itong question sa mga sundalo, no? Totoo ba yun? Mayroon yun ibang partido o ibang tao po is trying to convince them to shut what is this? Ano ito? I forgot in Malay. Tutup dia punya mulut, no? To close their mouth, no? In Malay, tutup mulut. So, to close their mouth and stop talking about itong maleta. And in return, they will be given cash incentives po or cash awards. Totoo ba ito o hindi? Tutup mulut. Tutup mulut. Or stop talking about these claims nila po. So, nandito, let's watch and listen and kayo na po bahala, no? Kayo na po bahala. To make the conclusion. To make the conclusion. Nandito po si Banatbay ba yun ang unang-una na question sa kanila? Hold on na, tingnan natin po. Nandito. Sana yun? 1, 210. Nandito po. Let's watch and listen to this. Alright. Sandali. Okay. Kalagayan namin, sir. May mga nagtangka magpatahimik sa inyo. Gusto kaya na, boss? Meron din sir magsalita sa inyo tungkol dito. Meron daw nagtangka magpatahimik sa inyo at nag-alok ng maleta. Yes or no? Yes po, sir. Magkano to? Sige, isagot po, isagot. Hindi naman sir usapan malita ito sa pag-offer sa amin na babayaran kami. Pero hindi po kami pumayag doon. Kasi sabi nga namin, kung ikipo natin yung mikropono, papayag tayo sa babayaran tayo para tumahimik. Parang makukonsinsa kami sir sa ganun sir na parang hindi namin ilabas yung katotohanan. Pero ito, marami nagtatanong din sabi nila, parang it's too good to be true. Ang ibig sabihin nun parang imposible naman. Sila yung nagdi-deliver ng maleta nun. Hindi ba sila kumupit? Yun yung mga tanong ng mga tao Hindi ba sila kumupit? Hindi ba sila na-tempt na humingi doon sa pinag-deliveran nila? At tapos mananahimik na lang. Ano masasabi nyo sa mga tao nagsasabi ng gano'n? Yes, sir. Sige, nasa likod. Sir, yung mga nagsasabi kasi ng mga ganyan kasi, sir, mga, kumbaga sir, mga isip, munamon, sir, Pag, sir, yun ang paningin ko, sir, sa kanila, sir, Kasi, kung balik rin natin sila, sir, yung nandito sa kalagayan namin, sir. Kaya nga nandito kami, sir, para
ating mga namumuno o yung mga pinanggagalingan, sir, ng mga ating mga ninakaw na pera na yan. Andito kami, sir, para aming ilahad talaga, sir, yung mga nalalaman namin. Kaya yung mga naninira, sir, sa amin, normal lang naman, sir, na tanggap naman namin, sir, yung mga paninira, sir, ninira sa amin, sir. Alright, yan po. Confirm, na-confirm ang mga sundalo na may mga attempts po, no, to bribe them, keep their mouth shut, no? And in return, may financial reward sila po. But narinig natin, sabi ng mga sundalo, na they did not accept it, no? They did not accept it. And ano talaga sila po, no? They believe na kailangan po, they have to tell the truth po for the benefit, hindi lang para sa kanila, hindi lang para sa pamilya nila po, para sa lahat po, para sa bayan natin. Yun po. So, palagay ninyo, did you notice the way they talk? No? Ang body language nila? Walang script. Para sa akin, I cannot see even a single dot na insinuating na may script sila po. No? May script sila. So, yun, opinion ko yun. Sa inyo po. Kaya bahala. Alright, the next video clip I'm going to share with you po is itong tungkol na ano kaya, no? Nakita na natin po, no, after all these revelations, confessions po, sa bandang huli, ang whistleblower at the end of the day will retract ang mga statements na po. Ito mga sundalo, sigurado ba tayo po na they will not change their mind? Sigurado ba tayo po? In the event, tuloy-tuloy na ito investigasyon hanggang sa Blue Ribbon Committee. This is one of the questions raised to them po during the interview dyan po sa programa nila Banatbay, no? Sa SMNI media outlet. So let's watch and listen to this po. Let me share with you itong video clip. Ano nangyayari? Alright? Let's listen to this. Kasi gano'n talaga po, no? At the end of the day, they will retract, no? We'll see ang rason nila. Let's watch and listen to this. Ito, di ba, pinag-uusapan natin yung ginawa ninyo sa NBI. Kasi ito ang paulit-ulit na tinatanong nung time na ini-interview namin si Atty. Baligod na baka naman katulad din yan nung kay Gutesa na sa simula lang, tapos pag tinakot yung pamilya, pagka naintindihan natin, ako naintindihan ko yung nangyari kay Gutesa, napakahirap nga rin naman. Sabi nga nila i-bash ka na at lahat, gawin na sa'yo lahat, pero pag ang pamilya mo na, tutugo na yung puso mo doon diba? Alam natin yan. Pero kayo ba? Kasi yan ang tanong sa amin siyempre, di man namin masagot. Kayo po ba, hanggang kailan kayo, at sigurado ba kayo hanggang dulo, itutuloy nyo itong laban na to? Sige po, kahit sino po. Hello, sir. Para sa amin itong tropa na to, sir. Kung anong naumpisahan namin, hanggang dulo na ito, wala nang iwanan. Tatapusin na namin kung sana nga matultukan na to Kasi naumpisa na namin to. Hanggang dulo na ito. Kung anong Alright, yan po, narinig natin hanggang dulo na ito. Tatapusin na namin itong laban na ito. Okay, ganun ba yun? Di maganda sana po kung that will be, the words will be turned into action po. Para malalaman na natin. Pero the way how I look at it, mga sundalo, no? Parang they are determined na sila po to once and for all, expose na po kung sino-sino man ang involved dyan po sa flood control anomalous deals. And of course, may parte na dyan po, yun sa national budget natin. Sa 24, 25, 26 yata yun, no? May mga question marks. So, the other video clip I'm going to share with you po is tungkol naman po ang claim ni NBI Director, si Melvin Matibag, na sabi niya po, hindi daw lahat ng mga
Marines, itong 18 po na mga sundalo po, are employed by Saldico. Employed by Saldico. And nag-refute ito po si Tony Baligot. Nag-refute din ang mga sundalo po. Na? So let's watch and listen to this. Briefly lang ito. And ito po ang sagot ng isang sundalo po. Hold on, ha? Hold on. Let's watch to this po. This video clip. Alright? Okay. Katibag na meron daw 8 sa inyo na hindi naman nagtrabaho kay Saldico or under doon sa ibang handler. Meron po ba dito? Sino dito yung 8 o meron po ba o wala? Lawin niya natin. Sige po. Sir, wala yung sinasabi po ni NBI Director na yung 8 po na hindi po nagtrabaho kay Boss Saldi, hindi po yung totoo, sir. Lahat po kami, sir, nagtrabaho kay Boss Saldi po. Saan kaya niya nakuha yung chismis na yun? Di lang namin alam po, sir, kung saan po nanggagaling yung mga... Pati Alright, yun po, narinig natin. Confirm. Sabi ang isang sundalo, lahat kami po nagtatrabaho kay Saldico. It is not it's not true that meron sa amin po hindi employed by Saldico. As claimed by the National Bureau of Investigation Director, si Attorney Melvin Matibag. Matibag po. So, yun, did you notice how they answer mga questions po? You think, is it scripted or not? Kayo nang bahala po, na? Kayo nang bahala. Okay, the other video clip I'm going to share with you po, ito naman another controversial and lumabas pa, the first day, lumabas itong mga sundalo po, no? They mentioned the names, no? Mga mabigat na pangalan po, no? Who received or they delivered itong mga luggages full of money, allegedly full of money, mga maleta po. And one of the names mentioned is no other than the COMELEC chairman, si COMELEC chairman George Garcia. George Garcia, of which si Chairman George Garcia outrightly denied po, no? And same question was raised sa mga sundalo during the interview nila Banatbay. And let's watch and listen ang response, ang response ng mga sundalo. You hold on po, nandito. Let's watch and listen to this. Saan na yun? 226. Hold on po. 35-7. Okay. Nandito. Tungkol sa ano ito po? Tungkol sa COMELEC chairman, si George Garcia. And nandito na. hindi, mas pagkat ilang maleta at saka kailan to? Before the election ba? Bago mag-eleksyon at saka yung after ng eleksyon. 4 na balita po. Sa COMELEC, nag-deliver po ba kayo? Gusto namin marinig sa inyo kasi narinig namin sa social media. Gusto namin marinig sa inyo mismo. Ilang beses po ba kayo nag-deliver sa COMELEC at kanino po i-deliver? Saan? Saan COMELEC? Bali si chairman ng COMELEC. Sino po? Garcia. COMELEC po. Garcia. Hindi man namin dineliver talaga sa kanya. Nagipag-meeting sa Ibos sa Maidas Hotel. Tapos yung dala na malita, 2 beses kasi siya meeting. Bali, yung na po yung nag-transfer doon sa sasakyan pa yung tinikit nila sa parking. 2 beses po yun ang nangyari. Ilang maleta at saka kailan to? Before the election ba? Bago mag-eleksyon at saka yung after ng eleksyon. 4 na malita po. 4 na maleta yung down payment. Tapos yung kabuuang bayad, 4 ulit. Tigda-2 po. Dalawa. Medium size. Wala kaya. Medium size. Sir, ito. Magkano sa tingin niyo yung isang medium size? Alam mo, parang 35 to 40 M. 35 to 40 million. Curious lang ako, no? Pag binigay yung maleta, mamahalin din yung maleta, pati yung maleta sa inyo na. Ganun ba? Wala nang balikan yun. O pag, babalik para lagyan ulit. Di sa kanila na po yun. Ano na yun?
Sige. Nakikurious ako dun sa Rimowa kasi ang mahal nun eh. Original po ba na Rimowa yun? O galing dyan sa tabi-tabi lang? Yung mga peke? Okay. Yung mga class A na tinatawag na tinitinda sa Green Hills sa Divisoria, ganun po ba? Yan po, sa mga Green Hills. Tapos ang mahalas mo yan po. May hatid eh, no? 999, baka buy one take one pa yun. So, linawin natin, dalawa nung una, na ang tiglalaman ay 35 to 40. So, sabihin na natin 35 plus 35, 70, plus pagkatapos 35, 35, 70. So, 140. Anton. All right, that's it. You heard it from the soldiers po, no? Ang claim nila. And it's still a claim. It has to be proven. Kaya nga, dapat may investigation. May investigation. Yun ang gusto ng mga Filipinos. Hindi lang mga Filipinos dyan po sa Pilipinas, kami din po dito, mga Filipinos, mga overseas Filipinos dito sa Malaysia. We also want to see na there will be proper investigation, no? Investigation po para malalaman natin kung totoo ba yan ang mga allegations ng mga sundalo or hindi. So far, confirm na may deliveries po, no? May deliveries na confirm na ito po si Senator Ping Lacson, ang NBI po, si Attorney Melvin Matibag, and no other than ang ombudsman natin po diyan sa Pilipinas, si Jesus Crispin Remulla. Jesus Crispin Remulla. Okay, let's go to another video clip na tungkol naman sa former senator si Sonny Trillanes. May allegation or allegations na he also received itong mga maleta po. Totoo ba ito o hindi? And ito ang claim ng mga sundalo, no? Ito ang claim ng mga sundalo po. May video clip tayo dito, and let's watch and listen to this video clip. Sandali po. Mayroon tayo dito, sana yun, 3:05. 3 minutes and 5 seconds. You hold on po. Dumidinay. Okay. Nandito. Let's watch and listen to this. Alright, pasensya lang po. No? Pasensya lang po. May kunting delay tayo. But anyway, importante itong video clip. Nandito na. Let's watch and listen to this. Kahit alam nyo, Sinungaling po talaga yan si Trillanes eh. bakit po? Paano po hindi sinungaling? Kasama ko po sa Magdalo. Tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho na bumaligtad daw ako. Nung time po na yun sa Okut, pinababa po kami ng junior officer niya. Marami po kami pinababa nun. Tapos sinabi niya po na bumaligtad daw kami. Nakulong po ako ng 2 taon. Nalagasan po ako ng 3 rangko na pinaghirapan ko po spot promotion sa Mindanao yun. Kasi naniwala kami sa kanya. Nahirap po yung pamilya ko nun. Kaya huwag niyang sabihin na bumaligtad ako. Napakasinungaling niya talaga. Actually, yung Magdalo po, huwag na po ito eh. Halos wala na pong naniniwala sa kanya dahil sa kasinungalingan niya at saka yung tumatanggap siya. Siya mismo ang gumawa ng ganyan. Ang pinaglaban namin is corruption. Ano pakiramdam mo nung siya ang unang-unang dumidinay kahit alam nyo may na-deliveran? Di ba, unang-una, nagdimasa ka? Ano po ako nakasaktan ako bakit nagawa niya yun. Samantala yung pinaglaban namin, corruption. Tapos ngayon, siya mismo ang gumagawa. Nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Sa bahay niya? Correct, sir. Pagdating na namin doon sa bahay nila, si Mark Tiksay na po yung pumunta doon sa loob ng bahay. Paano mo nalaman ang bahay ni Trillanes yun? Sir, 2 beses po ako nagpunta doon. At saka yung bodyguard niya ay natutunan kapats ko din. 2 beses ko din na sinundo doon sa may DPA, Dasma Village, Makati. Si former Senator Sonny Trillanes. Kasi ayaw niya magpakilala, sir. So hindi ko alam kung bakit ayaw niya magpakilala. So sinundo ko doon sa may gate ng Pasay Road. Ating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses sa residence niya. Folder o Yung maleta? una po namin dineliver doon, sir, ay
paper bag. Tapos, kasama ko po noon si Paul Estrada, yung iipo ni Kong Saldi. Yung pangalawa po, anim na malita yun, kasama ko na po si Mark Texay. Yung iitin po yan, boss. Kaya kung ano man po yung inano niya sa TV, todo deny po, imposible naman siguro. Ano nararamdaman nyo nung siyang unang-unang pumiyok at nagalit? Kaya nga po sir, sinimanda naiinis sa kami sir eh. Ha? Kaya nga po sir, naiinis kami. Nagagalit ka rin po kasi totoo yung sinasabi mo eh. Tapos pinapasinungalingan niya. Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Itong 2025 po nagdala kami ni Mark Texay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Isang expandable paper bag po. Alright, John, narinig natin po, no? Ang allegation, mga claims, allegations made by these former Marine soldiers po. Kayo nang bahala, kayo nang bahala po. You saw it, you heard, no? And kayo nang bahala po to assess, make your conclusion kung mayroon ba puntos, totoo ba, no? And kailangan ba talaga ng investigasyon po, no? To go down to the yun, ano talaga po, kung ano talaga ang totoo ang nangyari po. Ano talaga. But 100% po may deliveries, 100% po maraming pera, taxpayers money na wala po dahil itong flood control projects at saka itong mga sabihin natin na national budget natin. That includes also ang allegation nila po na pera intended for the officials ng International Criminal Court, no? When they visited the Philippines po, no? When they visited the Philippines, was it 2 years ago or last year? I'm not sure. But anyway, yun po ang katotohanan. So, siguro hanggang dito na lang muna ang ang programa natin for this Sunday afternoon po. And maskin paano, I hope, maskin paano po, I managed to at least enlighten you, give you ang mga updates, ang mga developments tungkol sa controversial issues or hot issues dyan po sa Pilipinas. But before I'm going to end itong programa natin ngayon po, let me share with you po isang video clip po. It happened yesterday yata yun, no? Yesterday ba yun? Wherein may function si Vice President Inday Sara Duterte, giving recognition sa mga vice presidents natin sa Pilipinas po. And it was attended by no less than our former vice president and who also became the president of the Philippines, the 14, if I'm not mistaken, president ng Pilipinas, si ngayon po Congresswoman and of course a former president of the Philippines, si Madam Arroyo po, Gloria Arroyo. Nandito po, and let's watch and listen to this. Hold on. Nandito po. At least may idea lang kayo po, no? May idea lang kayo. Alright, nandito po.
Alright, yun po. Yun ang video clip. That will be my last video clip that I will be sharing or dito po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico on a Sunday afternoon po. So, with this, again, si Nico Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Huwag natin kalimutan po, no? Since we are still on this fasting month po, both the Muslims and mga Kristiyano po, mga Roman Catholic believers po. So let us jointly make this fasting month a holy one, a blessed one, happy and problem-free fasting month for all of us po. So with this, si Nico would like to say Malaysia, the Philippines, and Sabah, God bless us all. And I hope peace will continue in this world. Bye, and I'll see you in my next episode. I love you all.